Hello, what's up mga karaketero, traketera, sirkero at sirkera. May racket na naman po tayo for today. Ang racket nga namin ngayon ay dito lang sa Golden Bay, Pasay City. Kaya tara, samahan nyo kami rumakit dito. At bago ko nga simulan ng aking pagbablog, ay baka pwedeng makahingi naman ng isang sa aking YouTube channel. Wow! Mayroon na pala akong 114 na subscriber. Grabe, sobrang dami na pala ng subscriber ko. Ngayon nga pala ay episode 7 na ng aking pagbablog. Bali, ginagamay-gamay ko pa nga lang ang pag-edit sa mga video ko. Kaya pagpasensyahan nyo na ako, medyo pangit pa ang pag-edit ko. At dito nga sa part na to ay nag-aasikaso kami ng gamit para sa gagamitin namin mamaya sa pagrarakita namin. Nang natapos na nga namin ayusin yung mga gagamitin namin para sa racket namin ay agad-agad na rin kami umalis. Kinat ko na nga agad yung video kung saan nakabiyahe na kami dito. Bali, Pamindanao Ave na nga kami niyan. Dito nga ako palagi dumadaan kasi mabilis lang ang biyahe dito. Ito nga pala yung dating sarado yung daan. Buti na lang talaga binuksan to dito. Tapos kinat ko na nga yung video dito kung saan ay nasa Quezon City na kami. Mas pinili ko nga sa Manila dumaan kaysa sa EDSA. Linggo kasi nung mga araw na ito. Sa EDSA kasi walang pinipili, kahit linggo traffic pa rin. Nang makadaan nga tayo sa Quezon City, ito naman na nadaanan natin, ang Quiapo Church ng Manila. Dito nga lang ako medyo na traffic. Maraming tao talaga dito sa Quiapo Church, lalong-lalo na pag gantong araw, linggo. At pagkatapos nga yan ay nadaanan ko to kung saan tumalon dito si Tanggol sa Batang Quiapo. At ang sumunod naman ay itong museum na to. Sa ilang beses ko nang nadadaanan yan ay hindi pa ako nakakapasok dyan ni isa. Basta may nagsabi lang daw sa akin na museum yan. Kaya tinawag ko na lang din siyang museum. Tapos ang sumunod naman na nadaanan ko ay itong Rizal Park. Yan din, ni isa di pa ako nakapasyal dyan. Hanggang tingin-tingin lang talaga ako, tanaw-tanaw lang pag nadadaanan ko. At ang sumunod naman ay Ocean Park. Diyan naman ay hindi ko talaga sasadyain pumunta. Tsaka na lang ako pupunta siguro dyan pagka libre na yung entrance fee. Hindi ko pa kasi kaya yung budget dito. Tapos ang sumunod naman ay itong Manila Bay. Nakapunta ako na ito nung inaayos pa yung Manila Bay, nung si Duterte pa yung nakaupo. Isa talaga to sa pinaka matatandaan nating mga Pilipino, na si Duterte lang ang nakapag-ayos dito sa Manila Bay. At nadaanan ko nga din pala dito yung Star City. Hindi ko naman talaga siya nadaanan, natatanaw ko lang talaga siya. At sa part nga na ito ay malapit-lapit na tayo dun sa pupuntahan natin. Paakyat na nga tayo nito ng overpass. Natatanaw ko na nga dyan yung nakasandal na tao sa building. Ayan o. At pagkatapos nga nun ay kinat ko na yung video hanggang dito sa Golden Bay. Dito nga pala yung pagrarakita natin ngayon. Sa event po. Sa event po. Yes po. Dito tayo. At dito nga guys, ipapasok na kami sa loob. Dito nga kami pinadaan yan sa may guardhouse kasi may mga bit-bit kaming mga gamit. Tapos ito na nga, nakapasok na kami. Pagdating nga namin dito ay nag-aasikaso pa lang sila. Maaga nga pala kami nakadating dito. Alas 2 pa lang ng hapon ay nandito na kami. Kaya ang call time nga namin dito ay alas 3 pa naman. At dahil maaga pa ay nag-ikot-ikot muna ako dito at nag-video-video sa paligid. Grabe, ang ganda rin pala dito sa Golden Bay. Pati nga itong hagdanan ay binidyohan ko rin kasi napakaganda rin ng pagkakadesign. Pag yumaman kasi ako, ganyan na rin papagawa ko sa bahay ko. Pati nga yung CR nila, iniikot ko din. Tapos ang sumunod naman ay magpa-practice na lang ako. Boboring na kasi ako kakaikot. Sinarge ko pa kasi yung cellphone ko niyan. Habang nagpa-practice nga ako niyan, itinawag ako. Ilipat daw namin yung gamit namin sa backstage. Kasi doon sa pwesto namin kanina ay may lalatag daw doon. Kaya umalis na lang kami at naghanap na mapapwestohan na pwede. Yung nakita namin doon sa backstage, pwede naman. Pagpasok nga namin dito ay medyo masikip, pero okay na to, at least tago kami.
pagkatapos nga yan ay kinat ko na yung video hanggang dito sa mag-aasikaso na kami. Bali ang trabaho ko nga pala dito ay isa akong mime. At kung hindi nyo alam yung mime ay search nyo na lang sa Google. Ito bibigyan ko kayo ng sample kung ano ba talaga ginagawa ng mime. At dito nga sa part na to ay ready na kaming lumabas. Yan nga pala yung mga kasama kong rumaki. Dalawang stealth walker, isang unicycle at isang juggler at isang balloonist. At syempre yung mime. At paglabas nga namin ay nakita agad kami ng mommy at daddy. Sumakto kasi paglabas namin nagpipictorial sila. Kaya naman tinawag na rin kami ng mga cameraman. Picture na rin daw nila kami kasama yung mommy at daddy at yung celebrant. First birthday nga pala itong event na ito. At pagtapos nga ng pictorial na yan ay pumesto na rin kami dito sa may entrance kasi ito talaga ang trabaho namin dito sa umpisa. Bawat may papasok na guest ay welcome namin sila. At dito nga ay sunod-sunod nang pumasok yung mga bisita. Kumakaway-kaway nga lang ako sa kanila niyan. Hindi ko nga alam kung ba't natatawa sila sa akin pag nakikita nila ako. Wala naman akong dumi sa mukha. Pagtapos nga yan ay tinesting pa na itong stilt namin mag-juggling ng malabar. Wow! At ang sunod nga ay mag-grand entrance na kaya naka-ready na kami dito. Kasama kasi kami sa mag-grand entrance. At ito na nga, nagsimula na ang grand entrance. At sinundan nga lang namin itong mga singer. Kasi pagtapos ng grand entrance ay sila na ang sasalang. Dito nga ay tapos na yung grand entrance at nagpahinga nga muna kami kasi may nakasalang na mga performer. Pag may performance kasi sa stage ay hindi talaga kami sumasala kasi para nakapokus lahat ng tao doon sa nagpe-perform. Wow! Pagtapos nga ng unang performer ay ang kasunod naman ay candle blowing. Kaya naman ito ay sumalang ulit kami. Kasama kasi ito sa part ng trabaho namin. Everyone! Yes, happy birthday, happy birthday. This time, let's make it a little bit faster. Ready? Happy birthday. All right, now setting at the count of 3, blow your candle. Ready? 1, 2, 3, blow! Yay! A baby hand for Cedric, of course. All right, this time let's have a picture taken with the godparents, Nino and Nina, please. Tapos ang sumunod nga yan ay pictorial na. Buti nga ay hindi per table yung ginawa nila dito. 30 pieces pa naman na table yung nandito. At sobrang dami talagang bisita. Abutin talaga kami ng isang oras kung per table yung ginawa nila. Ang nag-feature nga lang pala dito yung mga kamag-anak ng mommy at daddy. Tapos yung pinsan at yung mga kaibigan, yun lang. Ay meron pa pala yung mga ninong at ninang ng celebrant. Tapos nun yun lang. Tapos na yung trabaho namin. At pagtapos nga namin mag-pictorial yan ay dumating to sila Kuya Tarok at si Kuya Dexter. Bali marami pa nga magpe-perform yan kagaya ng light show at ang sunod naman sila Kuya Tarok. Kuya Tarok at si Kuya Dexter. At dito nga sa part na to ay nagtanggal na ako ng makeup ko. Tapos na kasi yung trabaho namin at ligpitan na. Nagmamadali na nga kami nito kasi alas 10 na natapos yung event. Puumagahin talaga kami nito pag uwi. Pero kadalasan talaga sa mga event ay ganito talaga. Aantayin mo talagang matapos muna yung event bago ka makauwi. Kahit saan talagang racket, kailangan mo magtiyaga at maghintay. Tapos nga yan ay kinat ko na yung video kung saan nilalabas ko na yung motor ko. Bali nauna na pala yung mga ibang kasama ko niyan kasi mas lalo silang gagabihin kasi magko-commute pa sila. Kaya nga pinauna ko na sila. Medyo natagalan pa kasi ako sa pagsisingil. Lalong lalo na pag hindi pa tapos yung event ay nahihiya talaga ako magsingil pag ganun.
At ito na nga, bumiyahe na kami at nagpaalam muna ako kala Kuya Ivan. Nag-perform nga rin pala sila doon kanina, hindi ko lang na-videoan kasi naghihilamos ako. At dahil sa babiyahe na kami pa uwi, magpapaalam na rin ako sa inyo. Maraming salamat nga po pala sa umabot hanggang dito sa video na ito. At sana nagustuhan nyo ang aking pagbablog. At magkita-kita na lang tayo sa susunod na racket ko.